Okay, mga sangkay, alamin po natin kung bakit nga ba walang mga Pilipinong nasaktan mga sangkay sa pag-atake ng Iran nakaraan lamang mga sangkay. Ito po, may lumabas pong impormasyon. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. At ayun, mag-comment po lahat ng mga solid sangkay ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay? At ito mga sangkay, pag-usapan po natin itong ginawang pag-atake ng Iran nakaraan lamang mga sangkay dun sa Israel. At kung nakita nyo yung vlog ko about dyan mga sangkay, madaling araw po ata yun in-upload ko, sobrang dami pong mga lumipad na mga rocket, mga missile mga sangkay, kasama na po doon yung mga hypersonic missiles ng Iran papunta pong Israel. Na kung titingnan mo mga sangkay, parang imposibleng makaligtas dito ang Israel. Ngayon, may mga kababayan tayo doon, syempre, di ba? Kagaya po doon sa Lebanon, di ba? May mga kababayan din po tayo doon, mga sangkay, na namumroblema ngayon kung paano po sila makakatakas dahil po sa tindi po ng nangyayari. Ngayon, ang Israel inatake ng Iran. Ang tanong dito, bakit nga ba walang nasaktang mga Pilipino doon mga sangkay? Pag-usapan po natin. Anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.29 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. So kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Dahil dito mga sangkay, malapit na po tayong umabot sa 1.3 million. Okay, sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, ito po kasi ang report mula po sa UNTV. Iniulat ngayon ng Philippine Embassy sa Tel Aviv na wala silang na-monitor na mga Pilipinong nasaktan sa nangyaring missile attack ng Iran sa Israel na nangyari noong Martes. So, matindi ang ganap doon, mga sangkay, no? Pero ayon po dito, walang nasaktan. So, anong nangyari? Panoorin po muna natin itong balita. Ryan, ano ang direktiba ngayon ng Philippine Embassy sa mga kababayan natin sa Israel sa gitna nitong nangyayaring gulo doon? Ella, pinayuhan ng Embahada ng Pilipinas sa Israel ang ating mga kababayan na manatiling nakahanda at laging nakaalerto sa anumang emergency sa gitna ng kaguluhan doon. Iniulat ng Embahada ng Pilipinas sa Israel na walang Pilipinong nadamay sa nangyaring pag-atake noong October 1 kung saan nagpaulan ng missile ang Iran bilang ganti sa kampanya ng Israel laban sa kalyadong Hezbollah militant sa Lebanon. Sa isang pahayag, sinabi ng Embahada na nagkaroon din ng mass shooting attack sa Tel Aviv sa Israel. Tingnan nyo mga sangkay, kung gaano karami yan. Grabe itong ginawa doon sa Israel. Actually, gantihan lang ng gantihan to mga sangkay. May Lebanon, may rumpong. Ganyan po kagulo dyan sa Middle East ngayon No? Kaya, ewan ko lang, kamusta yung mga kababayan natin dyan, ng mga OFW? No? Sa kaparehong araw, pero wala naman tayong mga kababayang nasaktan sa kaguluhan. Ayon sa embassy, nakatanggap sila ng ulat tungkol sa napipintong pag-atake kaya agad na alerto ang mga Pilipino na pumasok sa bomb shelters. Ayun. So, na-alerto ang lahat. Papunta po sa mga para siyang mga tunnel, ginawang shelter mga sangkay. Kasi, ang Israel, ang pagkakaalam ko, ayon sa mga OFW doon, meron daw po silang mga tunnel. Lahat po ata ng mga kabahayan doon, kahit po yung mga building, na just in case mayroon pong magaganap na mga pag-atake, ganun, hindi po sila madadali. No? Yun po yung report, mga sangkay, na lumalabas ngayon. May application alert silang ginagamit sa pag-abiso sa mga Pilipino para magkubli sa shelter sa tuwing tumutunog ang sirena. Katuwang din nila ang mga leader na Filipino community sa Israel sa pagpapakalat ng impormasyon. Nagpapasalamat ang Embahada sa ating mga kababayan na mabilis na pagtugon sa anunsyo nito. Gayon din sa agarang abiso ng Israel Defense Force Homefront Command kapag mayroong pag-atake. Sa ngayon, balik na sa regular ang sitwasyon ng mga Pilipino doon, pero pinapayuhan sila ng Embahada na manatiling handa
at alerto para sa anumang kaso ng emergency. Maliban kasi sa tensyon sa pagitan sa Israel at Iran, may nangyayari ding kaguluhan sa pagitan naman ng Israel at Hezbollah militants sa Lebanon. Grabe, no? Ganyan po sila kagulo dyan, mga sangkay. Nakaka-alarma lang, no? Kasi may mga kababayan po tayo, hindi lamang po sa Israel eh. I'm sure sa Iran, mayroon din po, sa Lebanon, sa Jordan, at marami pa pong mga bansa dyan. Kaya, very alarming itong nangyayari dyan sa Middle East. Sa ulat ng Department of Migrant Workers, may mga pagsabog sa Beirut, Lebanon na nagpapadelay sa repatriation ng mga Pilipino doon na gusto nang umuwi sa Pilipinas. Okay, ngayon mga sangka, ito, tingnan po natin. May isang OFW na nag-vlog patungkol po dyan. Sabi po niya, ito daw yung dahilan kung bakit walang nasaktan sa Israel sa kabila ng malakas na puwersa ng Iran. So, tingnan po natin. Hello guys, kumusta po kayo? Ang tagal kong hindi nag-upload dito sa YT. Anyway, gusto ko lang ikwento sa inyo yung nangyari kagabi. Hindi naman lingid sa inyo, di ba? Nagpaulan ng missiles yung Iran dito sa Israel. And yun, sobrang kaba namin, nanginginig lahat. Talagang ako napaiyak. And sabi nga ng amo ko, kung gusto ko na daw umuwi, pwede naman. Pero yun, iba kasi yung pagsabog ng mga missiles kagabi. Talagang dumadagundong yung buong bahay. Iba yung pakiramdam namin. At saka may mga naglandfall kasi na mga missiles. Pero thank God, walang tao, walang nasugatan. Pero may namatay na isang Palestinian. Tinamaan siya ng debris ng Iron Dome. Nako. Yun, pero alam nyo ba kung bakit walang casualties and walang nasugatan or nasaktan? Kasi before pumasok yung mga missiles dito sa loob ng Israel, mga 5 to 10 minutes, may natanggap kami emergency alert sa mga cellphone namin. And yun, nag-pop up siya, and kahit naka-silent yung cellphone, nag-vibrate siya ng malakas. And hindi siya simple message lang. Hindi mo siya maback or ma-delete ka agad. Kasi nag-stay pa siya ng mga 30 seconds. Ibig sabihin, ganyan po katindi yung information doon sa Israel. Kung kaya't lahat ng tao naging alerto. Tapos, ito na ang sumunod na nangyari. Or isang minuto sa screen, ang nakalagay ay immediately pumunta sa isang safe na lugar. Wag kaming aalis doon hanggat walang magme-message ulit. Yun yung ginawa ng IDF. Nag-send sila ng mga messages sa lahat ng may cellphone. Kasi dito nga kahit bata may cellphone. So ano yan mga sangkay? Kumbaga dito sa atin, di ba kapag mayroon pong bagyo, yung NDRRMC mayroon pong pinapapasok na message na talagang napakaingay. Pero sa kanila mga sangkay, mahirap daw po talagang kumbaga tanggalin yung message na yon kasi ina-alert ang lahat. Biruin mo, ilang minuto daw po nakastay sa cellphone. So yun yung dahilan mga sangkay na nakaligtas po ang lahat. Wala pong pinapalabas. Sabi nila, pinapatago po daw po sila mga sangkay doon po sa mga parang underground tunnel po ng bawat kabahayan ng mga mga Jewish. Para lang hindi tamaan mga sangkay. At saka lang sila lalabas kapag may message na ulit from IDF. So ganyan po doon sa Israel kasi sanay na po sila sa mga ganyang klaseng problema doon eh. At saka ibinalita rin sa TV. Yun, kaya halos lahat ng tao dito sinunod yung command na yon, and thank God kaya walang mga casualties or nasaktan. Yun yung isang dahilan kung bakit ligtas ang bansang Israel sa kabila ng malalakas na mga ballistic missiles ng Iran. Yun talagang God, si God talaga, ang galing talaga niya. Pinoprotektahan pa rin niya ang kanyang bayan. Yun,
Ngayon naman, this day, Okay, so ayan mga sangkay, no? So naging safe sila pagkatunog po ng message from IDF sa lahat ng mga cellphone doon. Lahat po sila pinatago sa ilalim ng, ewan ko, parang tunnel po ata itong mga sangkay ng Israel eh. Bawat bahay daw kasi mayroong mga ganyan taguan mga sangkay na just in case mayroong pong pag-atake. So doon po sila naging safe. Kung kaya't mga sangkay dito sinasabi na wala daw pong nadaling Pinoy. Ayan. Kasi ready po silang lahat. So ngayon, hindi po natin alam ano ang mangyayari. May pag-atake na bang gagawin ng Israel? Sana hindi lumala ang tensyon, no? Ay naku, sana matapos itong problema dyan. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Lalo-lalo na po yung mga OFW natin dyan sa Middle East. Anyway, meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na click the subscribe, click the bell and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.